Bago sa saksi, isang SUV ang pinagbabaril sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque. At saksi live, si Jomer Apresto. Jomer? Apat na katao ang pinagbabaril habang nasa loob ng isang SUV dito sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Sa inisyal na impormasyon ibinigay sa GMA News ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, kinumpirma niya na operasyon ito ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa mga hindi patukoy na sospek. Ayon sa mga saksi, naganap ang insidente kaninang pasado alas 7 ng gabi. 4 na tao na lula ng SUV ang tinamaan ng mga bala na agad namang isinugod sa ospital. Hindi pa malinaw sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang kondisyon. Sa ngayon ay nakakordon pa ang 4 na lane na bahagi ng Macapagal Avenue kung saan naganap ang insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng SOCO. Patuloy pa nating sinisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon kaugnay sa nangyari. Samantala, sa ngayon ay hindi bababa sa 20 slag ng balang nakita na rito sa crime scene. Nakausap natin kanina yung ilang gasoline boy dito sa katapat ng gasolinahan. Agad daw silang nagdapaan ng pati yung mga kumakain sa katabing restaurant sa pangambang tamaan sila ng mga bala. Sa ngayon ay wala pa namang impormasyon kung mayroong mga bystanders na tinamaan ng bala o nasugatan sa nangyari dahil matao itong lugar na ito, itong Macapagal Boulevard. Kaya inaalam pa natin sa ngayon yung karagdagang impormasyon mula sa PNP. Yan muna ang latest. Ako po si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Kapwa itinanggi ng Malacanang at ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ni Ramil Madriaga na may kasunduan umanong term sharing sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Minaliit din ang kampo ng Vice Presidente ang iba pang alegasyon ni Madriaga. Saksi, si Ian Cruz. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang isang inilahad sa Kamara kahapon na nagpakilalang dating bagman umano niyang si Ramil Madriaga. Tungkol ito sa umano'y naikwento noon kay Madriaga ni Attorney Ryan Ray Kilala, ang dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law na dati raw propesor ng Bise nung nag-aaral ito noon. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Sabi ni Duterte sa isang pahayag, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinapalagan. Tinapos daw niya ang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ang anyay well-rounded life kesa academic excellence. Hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grade dahil kaya naman daw makuha ang bare minimum nito. Hindi rin daw siya naging paksa ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuhang panig ni Attorney Kilala. Buwelta rin ng bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na makakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap. Dahil hindi raw sila makahabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Ang iba pang testimonya ni Madriaga, minaliit din ng kanyang abogado, kabilangan tungkol sa pag-dispose umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer. Then, pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, di ba? Baka kapani-paniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara, maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Pati na ang sinabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot,
Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun eh. At yun nga, kaninang umaga si Senator Amy Marcos nagpa-press con na at sinabi niya ng kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Madriaga tungkol dun sa mga planong term sharing with BBM. Tingin ng kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa impeachment proceedings. Ang totoong motibo niya ay para makalabas ng kulungan. Kahapon ay natanong na rin tungkol dito si Madriaga na kanya namang itinanggi. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Pangulo Ferdinand Amador Jr. Pinabulaanan din ng Malacanang na may napagkasundo ang term sharing. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Sa bersyon ng kwento ni Senadora Amy Marcos, Mayo 2021 pa lang ay nag-uusap na silang tatlo at itinutulak daw nila noon na si VP Sara ang tumakbong presidente. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. And he will slide down to VP ASAP. Ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Wala rin daw alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ayon din sa palasyo, hindi na bago ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o pagsabotahe sa kanyang administrasyon. Ipinauubayan na raw nila ito sa NBI. Ang mga reaksyon ng bise, inaasahan na raw ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Pero magpapatuloy raw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam kung sa impeachment proceedings banggitin ng bise ang mga pahayag nito, imbis na sa press statement o press con ng kanyang mga abogado. Isa pa lang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban sa bise, ang natalakay ng komite kahapon. Ito ang maling paggamit umano ng bise ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim siya nito. Pero ngayon pa lang, nakikita na raw ng ilang miyembro ng komite na mayroong probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo para sa paglilitis. Nakakumbinsi raw sa kanila ang sinabi ng Commission on Audit na pinalna ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinasasauli ng COA sa OVP ang pera dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines patungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Wala sa pagdinig kahapon si Duterte dahil pinili niyang huwag dumalo. Sabi ni Luistro, kung hindi mapasisinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo. Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter,
there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tumugon din si dating Ombudsman Samuel Martires sa alegasyon ni Ramil Madriaga. Ang sabi ni Madriaga kahapon, dati na siyang nag-deliver umano ng pera kay Martires sa utos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o di kaya ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ni Martires sa isang pahayag kung totoo ang palagay ng publiko na malapit siya sa dating Pangulo, bakit kailangan pang iutos sa anyay non-entity ang pagbibigay sa kanya ng pera gayong pwede naman siyang ipatawag mismo ng dating Pangulo? Ayon kay Martires, walang dahilan para padalhan siya ng pera ni Vice President Duterte dahil hindi naman sila personal na magkakilala. Pagtaas sa singil sa kuryente, posibleng maramdaman ng mga consumer sa April billing. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, tumaas ng 0.0716 per kilowatt hour o katumbas ng 4.26% ang overall transmission rate para sa March billing. Pinakamalaking factor daw sa pagtaas ang mataas na bayad sa ancillary services. Ito ang kuryenteng ginagamit upang mabalanse ang transmission grid sa mga panahong may pagbabago sa supply at demand. Nilinaw naman ni Attorney Alabanza na wala umanong direktang epekto sa singil sa kuryente ng bansa ang nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Pagbibitiw ni Eduardo Año bilang National Security Advisor, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang payag, sinabi ni Año na kailangan ng pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw. Epektibo ang kanyang resignation bukas, April 16. Nakatakda siyang palitan ni dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Eduardo Oban Jr. Mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division nag-ocular inspection sa lugar kung saan dapat may flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ang proyekto ang sentro ng 92.8 million peso malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Gustong malaman ni na Associate Justices Carl Miranda, Ronald Moreno at Lord Villanueva kung ano ang aktwal na nagawa ng Sims Construction Trading na kontraktor ng proyekto. Napansin ng mga maestrado na hindi kumpleto o wala talagang nagawang istruktura sa kanilang inspeksyon. We have not seen any structure. Are you willing to stipulate? Pero pagkontra ng isa sa mga abogado ng depensa, may mga sheet pile na nakabaon kaya hindi nakikita batay sa detailed engineering design. Nang puntahan at tabasin ang talahib, may nakitang 3 set ng sheet pile na kinakalawang. Ayon sa prosecution panel, base sa itsura ay tila matagal na itong nailagay. Kaya ghost project nila ito na ni walang revetment o containment wall kahit 95% paid na ng gobyerno. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Nagbabala po ang pag-asa na posibleng maranasan ang tinatawag na Super El Nino. Posible raw mangyari yan sa huling bahagi ng 2026. Saksi, si Marizo Mali. Ika nga nila ang magtanim ay di biro. Pero ang hirap ng mga magsasaka, mas pinatindi pa ng labis na init ng panahon. Kaya ang mga magsasaka sa Lawag City, Ilocos Norte, kanya-kanyang diskarte. Tulad ni Mang Emerson, mas maaga raw nagsisimulang magsaka ngayon. Magbabaon kami ng tubig at saka sombrero, parang hindi kami mainitan, saka magpapahinga namin. Di rin ligtas sa init ng araw ang mga alagang hayop sa bukid tulad ng baka. Para di magkasakit, palagi silang isinisilong, pinaliliguan at binibigyan ng tubig at bitamina. Sa Kasiguran, Aurora, maya't mayaring pinaliliguan ng mga kalabaw, nakatuwang ng mga magsasaka sa hanap buhay. Kasi mainit ang panahon Hirapan din kalabaw mag-hila ng palay. Ang ilang pananim na gulay natuyot at nabulok na lang sa tindi ng init. Apektado tuloy ang kita ng mga magsasaka. Ang bintan dito ay 60-70 po ang kan, 4 kilo ng talong. Ngayon na, 20-25 na lang. Dahil wala na, pangit na sila. Ang Pinakanawan River sa Cabagan, Isabela, halos di na umaagos dahil natuyuan na ng tubig. Kanina naramdaman ang danger level na heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan at Pili, Camarines Sur.
Posible namang maranasan bukas ang hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Dagupan at Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, may mga senyales na posibleng makaranas ng El Nino sa bansa na maaari nilang umabot sa Super El Nino sa huling bahagi ng 2026. Hindi natin kinakaila na posible nga siyang maging super strong or very strong El Nino na more than 2 degrees. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, hindi pa lahat ng models nag-a-agree doon. Kasunod naman ng habagat, posibleng makaranas ng mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya binabantayan din ang epekto nito sa supply ng tubig. As of 8 a.m. ngayong pong April 15, nasa 191.35 meters above sea level ang antas po ng tubig dito sa Angat Dam. Bagamat malayo pa naman siya sa minimum operating level na 180 meters, mas mababa na siya sa normal high level na 212 meters. At patuloy na raw po siyang bumababa mula Pebrero. Katunayan, nasa 1 metro raw ang average na ibinababa ng level ng tubig dito sa Angat kada 3 araw dahil walang ulan. Mas mababa rin kaysa sa normal ang antas ng tubig sa iba pang pangunahing dam sa Luzon. Pero paglilinaw ng Pag-asa, bahagi ito ng normal na siklo ngayong taon at sapat pa ang supply ng tubig para sa pangangailangan sa ngayon. Pero kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig, posibleng magkaroon ng rotational water interruptions at kailangang magbawas ng alokasyon ayon sa National Water Resources Board. Ay yung posibilidad po na magkaroon ng mga rotational interruptions. Baka po yan maging epekto niyan. At sabi nga natin, kung aside dun sa pagbabawas ng pressure sa mga kabayahan po natin, may isang senaryo po pag nabawas talaga ng patuloy pagbawas ng alokasyon, ay baka magkaroon po ng mga rotational interruptions. Panawagan ng NWRB sa publiko magtipid sa tubig para na rin maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.